Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na natutuwa na kayo'y nandito ngayon at umaasa akong ang ating pag-uusap ay magdudulot ng kaliwanagan at inspirasyon sa inyong mga puso. Sa inyong pagdalo sa ating video na ito, tayo'y nagkakaisa sa isang layunin, ang pag-unawa at pagtanggap sa kahalagahan ng pag-ibig at sakripisyo na ipinakita sa atin. Ngayon ang ating tema ay, Ako'y namatay para sa iyo. Hayaan mong baguhin ko ang iyong buhay at kasaysayan. Isang makapangyarihang mensahe na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang ideya na may isang tao na handang ibigay ang lahat para sa kapakanan mo ay hindi lamang isang kwentong biblikal, kundi isang katotohanan na patuloy na nagbabago ng buhay ng marami sa atin. Habang tayo'y magkasama sa paglalakbay na ito, nais kong hikayatin kayong maglaan ng sandali upang pag-isipan ang kahulugan ng pag-ibig na ito. Ano ang mga bagay na nagdala sa iyo dito? Ano ang mga hamon na iyong kinaharap? At paano mo nais na baguhin ang iyong kwento? Sa kabila ng mga pagsubok at mga sitwasyon na tila walang pag-asa, tandaan natin na may isang liwanag na nag-aantay para sa atin. Isang pag-asa na nagbibigay ng bagong simula. Ang mensahe ng pag-ibig at sakripisyo ay hindi lamang para sa mga nakaraan, kundi ito rin ay nasa kasalukuyan. Sa bawat araw na tayo'y bumangon, may pagkakataon tayong muling ituwid ang ating landas. Ang ating mga pagkakamali at mga naranasan ay hindi nagtatapos sa ating kwento. Sa halip, ito ay nagsisilbing mga hakbang sa ating pag-unlad. Sa pagkuha ng matutunghayan sa ating buhay, maaari nating buksan ang ating mga puso sa mga bagong posibilidad. Ngunit paano natin ito maisasakatuparan? Ang unang hakbang ay ang pagtanggap. Pagtanggap na tayo'y may mga kahinaan, na tayo'y tao na nagkakamali, ngunit higit sa lahat, pagtanggap sa pag-ibig na handog sa atin. Sa ating pagninilay, hinihikayat ko kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin sa mga komento. Ano ang mga pagbabago na nais ninyong makita sa inyong buhay? Sa ganitong paraan, makakabuo tayo ng isang komunidad na nagtutulungan at nagtutulungan sa isa't isa. Mahalaga rin na tayo'y patuloy na matuto at lumago. Sa bawat video, sama-sama tayong mag-aral at maghanap ng mga aral na maaari nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel upang makasama ninyo kami sa mga susunod na talakayan. Ang inyong suporta ay napakahalaga hindi lamang sa akin kundi sa bawat isa sa atin na nagnanais ng pagbabago. Nais kong ipaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Ang mga hamon na dinaranas natin ay maaring magsilbing daan patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan tayo ay hindi lamang mga tagamasid ng ating buhay, kundi aktibong kalahok sa ating sariling na kwento. Ang bawat hakbang na ating gawin, bawat desisyon na ating mapili ay may kakayahang baguhin ang ating kapaligiran at ang ating mga sarili. Kaya tayo'y patuloy na magtiwala sa ating puso, sa ating pananampalataya at sa ating kakayahang baguhin ang ating mga buhay. Sa susunod na mga minuto, sama-sama tayong maglalakbay sa mensaheng ito ng pag-asa at pagbabago. Naway maging inspirasyon ang ating talakayan hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mga taong nakakilala sa atin, upang sila rin ay makatagpo ng liwanag sa kanilang mga landas. So hanggang sa muli, salamat sa inyong presensya at inaasahan kong makasama kayo sa ating mga susunod na talakayan. Patuloy tayong magdasal, magsikap at magmahal sa ating kapwa. Ang ating kwento ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na isinusulat at nandito tayo upang gawin itong makabuluhan. Sa Salmos 91:1-16, makikita natin ang matinding pangako ng Diyos sa kanyang mga tagasunod.
Ang mga talatang ito ay nagsasaad ng isang napakagandang mensahe ng proteksyon at pag-asa. Sinasabi ng Diyos, sapagkat siya'y nalugod sa akin, ililigtas ko siya. Siya'y aking itataas, sapagkat siya'y nakakaalam ng aking pangalan. Ang mga salitang ito ay puno ng pag-ibig at pangako. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, ang Diyos ay narito upang maging ating tagapagtanggol at tagapagligtas. Ang sakripisyo ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin ay nagsisilbing pundasyon ng ating pananampalataya. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay hindi lamang nagdala ng kaligtasan, kundi nagbigay din ng bagong simula para sa lahat ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tayo ay binigyan ng pagkakataon na baguhin ang ating mga kwento. Ang ating nakaraan, puno ng kasalanan at pagkukulang, ay maaaring mapalitan ng isang bagong kwento ng pag-asa at pagbabago. Madalas tayong nahuhulog sa mga bitag ng ating mga nakaraan, mga pagkakamali, mga sakit ng damdamin at mga takot. Ngunit sa Salmos 91, ibinubulong ng Diyos na ang mga nagtitiwala sa Kanya ay hindi nag-iisa. Sa Kanyang mga kamay, tayo ay ligtas. Ang Kanyang proteksyon ay nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Kaya naman, sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, maari tayong tumawag sa Kanya at Siya ay naririto upang makinig at magbigay ng tulong. Ang pangako ng Diyos na bibigyan tayo ng buhay at kasiyahan ay hindi lamang isang pangako ng pisikal na kaligtasan, kundi pati na rin ng spiritual na kasiyahan. Aking pupunan ng mahabang buhay ang kanyang mga araw, sabi ng Diyos. Ang kanyang hangarin ay ang ating kasaganaan, hindi lamang sa material na bagay, kundi lalo na sa ating espiritual na kalagayan. Sa Kanya, natututo tayong tumanggap ng pagmamahal na hindi natin kayang ipagkaloob sa ating mga sarili. Ang Kanyang pagmamahal ay nagdudulot ng pagbabago at nagbibigay ng bagong direksyon sa ating buhay. Sa ating mga pakikisalamuha, madalas tayong nakakaranas ng mga pagsubok at hamon. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng takot at kawalang katiyakan. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang Salmos 91 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay ating kanlungan. Hindi tayo nag-iisa, ang Kanyang mga kamay ay nakahanda upang yakapin tayo at bigyan tayo ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang napakahalagang aspekto ng ating pananampalataya, ang pagtitiwala. Sa Diyos, dapat tayong magtiwala na ang Kanyang mga pangako ay totoo. Ang ating mga kwento ay hindi natatapos sa ating mga pagkakamali o sa mga pagsubok na ating dinaranas. Sa halip, ang ating kwento ay patuloy na nagiging mas maganda habang tayo ay naglalakad kasama ang Diyos. Ang bawat hakbang na ating ginagawa patungo sa Kanya ay nagdadala sa atin ng mas malalim na pagkakaunawa sa Kanyang pagmamahal at pagkilos sa ating buhay. Dapat nating pahalagahan ang pagkakataong ito na baguhin ang ating kwento. Ang salin ng ating mga takot at pagkabigo sa tiwala at pananampalataya ay isang hakbang patungo sa bagong simula. Ang salmista ay nagsusulong ng ideya na ang lahat ng bagay ay posible sa mga nagtitiwala sa Diyos. Sa Kanya, ang ating mga pangarap ay maaaring maging realidad kung tayo ay mananatiling matatag sa ating pananampalataya. Sa huli, ang mensahe ng Eumori Porbose ay hindi lamang isang pahayag, kundi isang paanyaya. Paanyaya na baguhin ang ating kwento, na yakapin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay at ipakita sa mundo ang pagbabago na dulot ng Kanyang sakripisyo. Tayo ay tinatawag na maging mga saksi ng Kanyang kabutihan, na sa kabila ng ating mga pagkukulang, mayroong Diyos na handang magbago ng ating kwento at bigyan tayo ng bagong buhay at pag-asa. Sa Salmos 23:1-3,
makikita natin ang napakagandang paglalarawan ng Diyos bilang ating pastol. Ang pagiging pastol ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang tawag na puno ng pagmamahal at malasakit. Sa mga talatang ito, sinasabi na ang Diyos ay nagbibigay ng magandang pastulan at nagpapagaling ng mga sugat ng kanyang mga tupa. Isang napakahalagang mensahe ito sa atin, lalo na sa ating mga sandaling puno ng pagsubok at sakit. Isipin natin ang isang tupa na naligaw ng landas, napagod at sugatan. Sa ganitong kalagayan, ang kailangan nito ay hindi lamang ang pagkain at tubig, kundi ang pagkakaroon ng gabay at pag-aalaga. Ipinapakita dito na ang Diyos ay handang dumating sa ating mga buhay, lalo na sa mga panahon ng ating kahinaan. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso at nag-aalaga sa ating mga sugat, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa ating mga damdamin at espiritu. Ang ating buhay ay puno ng mga hamon at pagsubok. Minsan, sa ating paglalakbay, tayo ay nadadapa at nahuhulog. Sa mga pagkakataong ito, maaaring magduda tayo sa ating halaga o sa ating kakayahang makabangon muli. Ngunit ang Salmos 23 ay nagsasaad ng isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay naroon upang tayo ay gabayan. Ang kanyang pagkakaroon sa ating buhay ay nagdadala ng liwanag sa ating madilim na daan. Sa Kanya, makakahanap tayo ng bagong simula. Isang pagkakataon na baguhin ang ating kwento. Ang ating kwento ay hindi natatapos sa ating mga pagkakamali o sa mga sugat na dulot ng ating mga desisyon. Sa halip, ang bawat sugat at pagsubok ay nagiging bahagi ng ating paglalakbay patungo sa mas mabuting kinabukasan. Ang Diyos sa kanyang pagmamahal ay handang makipagbuno sa ating mga laban. Siya ang ating pastol na hindi nag-iiwan sa atin sa oras ng pangangailangan, kundi sa halip ay mas lalo pang lumalapit upang tayo ay tulungan at gabayan. Kapag tinanggap natin ang kanyang presensya at nagpasakop sa kanyang mga hakbang, nagiging posible ang pagbabago sa ating kwento. Sa pamamagitan ng kanyang gabay, natututo tayong maging mas matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ang mga sugat na ating dinaranas ay nagiging pagkakataon upang tayo ay lumago at maging mas malapit sa Kanya. Sa bawat pagkakataong tayo ay nadadapa, ang Diyos ay nariyan upang tayo ay iangat at bigyan ng lakas. Ang mga salitang "Eu mori por você, deixa eu mudar sua vida e a sua historia" ay naglalaman ng isang malalim na mensahe ng pag-ibig at sakripisyo. Ang pag-aalay ng Diyos ng kanyang buhay para sa atin ay hindi lamang isang pangako ng kaligtasan, kundi isang paanyaya na yakapin ang kanyang pagmamahal at pagpapagaling. Sa bawat hakbang ng ating buhay, tayo ay inaalalayan niya, pinapanday ang ating landas tungo sa mas mabuting kinabukasan. Sa kabila ng mga hamon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating puso at sa pagtanggap natin sa kanyang pagmamahal, nagiging posible ang isang bagong simula. Huwag nating kalimutan na ang ating kwento ay hindi nakasalalay sa ating sarili kundi sa ating relasyon sa Kanya. Sa Diyos, ang ating mga pagkakamali ay nagiging pagkakataon para sa tunay na pagbabago at pag-unlad. Ang buhay na puno ng pag-asa at kasiyahan ay isang pangako ng Diyos para sa atin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay naguguluhan o nawawalan ng landas, alalahanin natin na ang Diyos ay nariyan bilang ating pastol, handang magbigay ng liwanag at pag-asa. Tayo ay inaalagaan at binibigyan ng pagkakataon na muling bumangon at baguhin ang ating kwento. Sa Kanya, ang ating buhay ay maaaring maging isang testimonya ng Kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Sa talatang ito mula sa Isaias 53:5, makikita natin ang malalim na pag-unawa sa sakripisyo at pagmamahal ng Diyos para sa atin.
Ang mga sugat na dinanas niya ay hindi lamang simbolo ng kanyang pagdurusa, kundi ito rin ay nagsisilbing daan tungo sa ating kaligtasan at pagbabago. Ang kanyang sakripisyo ay nag-aanyaya sa atin na muling pag-isipan ang ating mga buhay at ang mga kwentong ating dala. Ito ay isang paanyaya upang tanggapin ang kanyang pagmamahal at hayaan itong baguhin ang ating mga kwento. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nahuhulog sa mga sitwasyon ng pagdududa, takot at kawalang pag-asa. Ang mga pasakit at pagsubok na dinaranas natin ay maaaring magdulot ng mga sugat sa ating mga puso at isipan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, may isang Diyos na nag-aalok ng pagpapagaling. Ang kanyang mga sugat ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Ang ating mga pinagdaraanan ay bahagi ng mas malaking plano at ang ating mga sugat ay maaari ring maging daan tungo sa pagbabago. Ang mensahe ng sakripisyo ay hindi lamang nakatuon sa mga pisikal na sugat. Ito rin ay tungkol sa mga emosyonal at espiritual na sugat na dala ng ating mga pagkakamali at pagkukulang. Sa mga pagkakataong tayo ay bumagsak, ang Diyos ay naririyan upang ipaalala sa atin na may pag-asa at may posibilidad ng pagbabago. Ang kanyang sakripisyo ay nagsisilbing liwanag sa madilim na bahagi ng ating buhay. Sa pag-amin natin sa ating mga kahinaan at paghingi ng tulong, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na muling bumangon at magsimula. Ang pagbabago ng ating kwento ay nagsisimula sa ating desisyon na tumanggap sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng Kanyang pagmamahal, tayo ay binibigyan ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang Kanyang mga sugat ay nagiging simbolo ng pag-asa na nagsasaad na kahit gaano pa man kalalim ang ating mga sugat, may kakayahan tayong magbago at muling makapagsimula. Ang mga sugat na ito ay hindi naglalarawan ng ating kahinaan, kundi ng Kanyang kapangyarihan na magpagaling at magbigay ng bagong simula. Minsan, ang ating mga kwento ay puno ng mga pagkukulang at pagkakamali, at madalas tayong nag-iisip na wala nang pag-asa para sa atin. Pero ang sakripisyo ni Kristo ay nagbibigay ng isang bagong pananaw. Ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggan at hindi nagtatangi. Sa Kanya, walang sinuman ang itinataboy. Ang bawat isa sa atin, anuman ang ating nakaraan, ay may pagkakataon na baguhin ang ating kwento. Ito ay isang proseso at maaaring hindi ito madali. Ngunit sa bawat hakbang na ating ginagawa patungo sa Kanya, unti-unti tayong nagiging mas malapit sa ating tunay na layunin. Isipin natin ang mga pagkakataon kung saan tayo ay nagkamali, kung saan tayo ay nasaktan o kung saan tayo ay nagduda. Sa bawat sugat na ating dinaranas, may mga aral na nakatago. Ang mga aral na ito ay maaaring magsilbing gabay sa ating paglalakbay tungo sa pagbabago. Sa ating pag-amin sa ating mga pagkukulang at sa ating pagtanggap sa Kanyang pagmamahal, tayo ay nagiging bukas sa mga posibilidad ng bagong simula. Sa pagwawakas, ang sakripisyo ni Kristo ay isang paanyaya para sa atin na yakapin ang pagbabago. Huwag nating kalimutan na ang Kanyang mga sugat ay hindi lamang para sa ating kaligtasan, kundi ito rin ay nagsisilbing daan tungo sa mas magandang kwento. Tayo ay inaanyayahan na baguhin ang ating mga buhay at kwento sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal. Sa susunod na bahagi, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na ipagdasal ang ating mga puso at isipan. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating mga landas. O Diyos, sa mga oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo sa isang espiritu ng pagsisisi at pagnanais na makilala ang iyong pagmamahal. Sa aming mga puso, kami ay nagdadala ng mga pasakit, mga takot at mga pangarap na tila nawala sa dilim ng mundo.
Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay naguguluhan at nahihirapan, ngunit sa iyong mga salita, kami ay natutunan na may pag-asa. Ang iyong sakripisyo ay isang liwanag na nagbibigay daan sa amin upang makita ang tunay na kahulugan ng buhay. O Jesus, sa iyong mga kamay, iniaalay namin ang aming mga alalahanin. Itinataas namin ang aming mga pangarap na tila ba naglalaho, ang mga pangarap na sana'y naging katotohanan, ngunit nahadlangan ng mga pagsubok at pagsisisi. Tinuturuan mo kami na sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring pagkakataon para sa pagbabago, para sa isang bagong simula. Salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal at sa pagkakataong ito upang baguhin ang aming mga puso at isipan. Dahil sa iyong kamatayan, kami ay niligtas mula sa mga tanikala ng kasalanan. Kami ay nakatayo ngayon sa harapan mo, nagdadala ng mga pasaning tila hindi na namin kayang dalhin, ngunit sa iyong mga kamay natutunan naming ipagkatiwala ang lahat. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa mga pagkakataong hindi namin pinahalagahan ang iyong mga aral. Patawarin mo kami sa mga sandaling naging bulag kami sa iyong mga biyaya. O Diyos, sa iyong mga mata, kami ay may halaga. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, kami ay nakikita mo bilang mga anak na nagmamahal at nagmamalasakit. Turuan mo kami na yakapin ang aming mga kahinaan at gamitin ang mga ito bilang hakbang upang lumapit sa iyo. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming paligid, ang mga kaibigan, pamilya at mga estranghero na sana ay makita rin nila ang liwanag ng iyong pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, naway maalala naming ikaw ang aming sandigan. Ipinagdarasal namin ang mga tao na nagdadalamhati, naway maramdaman nila ang iyong yakap sa kanilang mga puso. Sa mga may sakit at naguguluhan, naway muling makahanap ng lakas sa iyong mga salita. Ang iyong mga pangako ay hindi naglalaho. Sila ay nananatili sa aming mga puso. O Jesus, kami ay humihingi ng iyong tulong upang baguhin ang aming mga buhay. Hayaan mo kaming maging mga tagapagdala ng iyong liwanag. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, bigyan mo kami ng tapang na harapin ang aming mga takot. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang tamang landas. Ibinubukas namin ang aming mga puso sa iyo. O Diyos, nais naming makilala ka ng mas mabuti. Nais naming maranasan ang iyong mga biyaya sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang mga pagsubok at mga pagsubok na aming dinaranas ay bahagi ng aming paglalakbay. Naway sa bawat hakbang, matutunan naming maging mas malapit sa iyo, sa bawat luha at ngiti, sa bawat tagumpay at pagkatalo. Hinihiling namin ang iyong gabay sa aming mga desisyon. Sa mga pagkakataon na kami ay naliligaw ng landas, tulungan mo kaming makahanap ng tamang direksyon. Ipinagdarasal namin ang mga pagkakataon upang makapaglingkod sa aming kapwa, upang maipakita ang iyong pagmamahal sa mga tao sa aming paligid. Ipinagdarasal namin ang mga lider ng aming mga komunidad. Naway bigyan mo sila ng karunungan at malasakit para sa kanilang mga nasasakupan. Sa kanilang mga desisyon, naway maging inspirasyon sila sa mga tao na magdala ng pag-asa at pagmamahal. O Diyos, sa bawat araw na dumaan, kami ay humihiling ng iyong presensya sa aming buhay. Nais naming marinig ang iyong tinig sa katahimikan ng aming puso. Nais naming maramdaman ang iyong pagmamahal sa bawat ngiti ng mga bata, sa bawat yakap ng aming mga mahal sa buhay. Hayaan mo kaming maging mga instrumento ng iyong kapayapaan. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, naway ipaalala mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Sa mga sandaling kami ay nahihirapan, bigyan mo kami ng lakas na bumangon muli. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, naway ibalik mo kami sa tamang landas.
ipinagdarasal namin ang aming mga pangarap at mga layunin. Naway maging inspirasyon ang mga ito sa mga tao sa aming paligid. Sa lahat ng aming mga ginagawa, naway mapanatili ang iyong dangalan sa aming mga puso at isipan. O Diyos, sa iyong pagmamahal, kami ay nagiging bagong nilalang. Sa bawat araw, kami ay nagagalak na ipakita ang iyong liwanag sa madilim na mundo. Naway sa aming mga gawa, sa aming mga salita, at sa aming mga puso, patuloy naming maipadama ang iyong pagmamahal at malasakit. O Diyos, habang kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, kami ay humihingi ng iyong tulong at gabay sa mundong puno ng mga pagsubok at hamon, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, bigyan mo kami ng liwanag na tutulong sa amin na makahanap ng daan patungo sa iyong mga pangako. Ang iyong pagmamahal ay nagbibigay ng lakas, at sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay nananalig na ikaw ay kasama namin, O Jesus, sa mga oras ng aming pangungulila at pag-aalinlangan, naway makita namin ang iyong mga palatandaan sa aming paligid. Maraming mga katanungan ang pumapasok sa aming isipan, ngunit sa iyong presensya natutunan naming ipagkatiwala ang lahat. Sa mga sandaling kami ay nalulumbay o naguguluhan, hayaan mo kaming makahanap ng kalinawan sa iyong mga salita. Ipinapasa namin ang aming mga takot at pangarap sa iyong mga kamay na naniniwala na ikaw ang may kapangyarihang magbigay ng bagong simula. Kami ay nagdarasal para sa mga taong nahihirapan sa kanilang mga laban sa buhay. Naway maramdaman nila ang iyong yakap at makatagpo ng pag-asa sa kanilang mga puso. Ang mga pighati at pagsubok na kanilang dinaranas ay hindi hadlang sa iyong pagmamahal, kundi isang pagkakataon upang mas makilala kanila. Sa mga sandaling sila ay nag-iisa, naway marinig nila ang iyong tinig na nagsasabi na sila ay mahalaga at hindi nag-iisa. O Diyos, sa mga pagkakataon na kami ay umiiyak, turuan mo kaming makita ang mga dahilan upang ngumiti. Ang mga pagsubok ay bahagi ng aming paglalakbay, ngunit sa mga ito, natututo kaming lumakas at umunlad. Sa bawat pagkatalo, naway matutunan naming bumangon muli, at sa bawat tagumpay, maging mapagpakumbaba at magpasalamat sa iyong mga biyaya. Hayaan mo kaming maging inspirasyon sa iba, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kami ay patuloy na naglalakad patungo sa iyong liwanag. Ipinagdarasal din namin ang aming mga pamilya at mga kaibigan. Naway palakasin mo ang aming ugnayan sa isa't isa at bigyan kami ng pagkakataon na ipakita ang pagmamahal at malasakit sa bawat isa. Sa mga oras ng hidwaan o hindi pagkakaintindihan, naway maging mapagpatawad kami at matutong makinig sa boses ng pagmamahal na nagmumula sa iyo. Sa pamamagitan ng aming mga gawa at salita, naway magdala kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming mga tahanan. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan sa paggawa ng mga desisyon, bigyan mo kami ng karunungan at lakas ng loob. Hayaan mo kaming maging matatag sa mga pagpili namin, na ang bawat hakbang ay nakatuon sa iyong kalooban. Sa mga pagkakataon na kami ay naliligaw ng landas, naway makatagpo kami ng mga tao na magiging gabay namin, na magdadala ng mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal mula sa iyo. Sa mga lider ng aming komunidad, ipinagdarasal namin na bigyan mo sila ng pananaw at malasakit. Naway sa kanilang mga desisyon, maipakita nila ang tunay na diwa ng paglilingkod at pagmamahal sa kanilang nasasakupan. Sa mga pagkakataon ng pagkakaisa, naway maging inspirasyon sila sa iba upang magdala ng pagbabago at pag-asa sa aming lipunan. O Diyos, patuloy naming hinahangad ang iyong presensya sa aming buhay. Nais naming maging mas malapit sa iyo sa bawat araw. Sa mga pagkakataong kami ay nagkukulang,
Tulungan mo kaming bumalik sa tamang daan. Ang iyong pagmamahal ang nagiging batayan ng aming buhay. Hayaan mo kaming maging mga saksi at tagapagdala ng iyong liwanag sa mundo. Sa bawat bagong umaga, kami ay umaasa na muling maranasan ang iyong mga biyaya. Ang mga pagsubok ay hindi hahadlang, kundi mga pagkakataon upang lumago sa aming pananampalataya. Naway maging matatag kami sa aming mga pangarap at layunin, na ang mga ito ay magsilbing gabay sa aming mga hakbang. Sa huli, O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi ng iyong tulong. Naway sa lahat ng aming ginagawa, ang iyong ngalan ang aming ipagmalaki. Sa bawat salita, sa bawat gawa at sa bawat desisyon, nais naming ipakita ang iyong pagmamahal at kabutihan. Amen. Ang ating pagninilay-nilay sa tema ng "Namatay ako para sa iyo" ay nagbigay sa atin ng malalim na pag-unawa sa sakripisyo ng ating tagapagligtas. Isang sakripisyo na hindi lamang naglalayong iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan, kundi pati na rin ang pagbabago at pagbibigay ng bagong simula sa ating mga buhay. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, tayo ay inaanyayahan na buksan ang ating mga puso at isipan upang makilala ang kanyang pagmamahal at biyaya. Nais kong hikayatin kayong isipin ang mga aspeto ng inyong buhay na nangangailangan ng pagbabago. Ano ang mga bagay na bumabagabag sa inyo? Ano ang mga hamon na tila hindi ninyo kayang lampasan? Sa kabila ng lahat ng ito, tandaan na mayroong isang Diyos na handang makinig at umakbay sa inyo. Siya ay narito upang ipakita na ang kanyang pagmamahal ay higit pa sa anumang sakit o paghihirap na inyong dinaranas. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagsilbing liwanag sa ating madilim na daan. Ang kanyang mga salita ay nagdadala ng pag-asa at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan. Sa mga pagkakataong tayo ay nawawalan ng pag-asa o tila naguguluhan sa ating landas, muling balikan ang kanyang mga pangako. Siya ay hindi nawawala sa ating tabi. Sa katunayan, siya ay mas malapit sa atin kaysa sa ating inaasahan. Ang bawat pagsubok na ating dinaranas ay pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magtiwala sa Kanya. Habang tayo ay lumalakad sa landas na ito, naway maging inspirasyon natin ang Kanyang pagmamahal at ang Kanyang handog na bagong buhay. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga pangarap at hangarin. Ihandog natin ang ating mga damdamin at pagninilay sa Kanya. Sa Kanyang mga kamay, ang ating mga pangarap ay maaaring maging realidad. Ang ating mga takot ay maaaring mapawi at ang ating mga sugat ay maaaring maghilom. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang muling umpisahan ang ating kwento. Kayo ay hindi nag-iisa. Kayo ay may kasama sa inyong paglalakbay. Sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad, at sa ating mga puso, naway patuloy nating ipahayag ang pagmamahal at awa na ating natanggap mula sa Kanya. Ang ating mga salita at gawa ay dapat magsilbing salamin ng Kanyang kabutihan. Sa bawat pagkakataon, ipakita natin ang ating pananampalataya sa mga tao sa paligid natin. Maging inspirasyon tayo sa iba na tulad natin ay may mga laban na kinakaharap. Ngunit sa tulong ng Diyos, nagtagumpay sa mga ito. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, naway patuloy kayong maglakbay kasama ang Kanyang pagmamahal at biyaya. Huwag kalimutan na ang Kanyang mensahe ay hindi natatapos sa isang simpleng pagninilay. Ito ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin na isabuhay ang Kanyang mga aral, ang Kanyang mga salita at ang Kanyang presensya. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat sulok ng ating mga buhay, hayaan nating ang Kanyang liwanag ang maggiya sa atin. Maging matatag sa inyong pananampalataya at patuloy na umasa sa Kanya.
Alalahanin na ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan at hindi kailanman nagkukulang. Tayo ay tinawag upang maging mga tagapaghatid ng kanyang pagmamahal sa mundo. Ang ating kwento ay patuloy na isinusulat at sa kanya ang ating mga buhay ay nagiging makulay at puno ng pag-asa. Naway dalhin natin ang liwanag na ito sa ating mga paligid at ipakita sa lahat na sa kanya tayo ay tunay na nabuhay.